Hello everyone, I'm Pastor Bamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isusim Salmian. The project like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, na may kapayapaan at habag ng Diyos ay suma sa atin, sumagitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ito po yung lingkod, Apostolic Believers for Christ International, mga kapatid sa oras na ito. Una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Patuloy po tayo na binigyan ng Panginoon ng biyaya. Hallelujah. Dahil sa bawat araw, ito talaga ang plano ng Diyos. Paano po tayo magkaroon ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. Mga kapatid, ito talaga ay hangad natin kung lubin ng Panginoon ay magkaroon tayo talaga ng kaligtasan, dahil ito lang po ang pinakasintro ng plano ng Diyos sa tao na upang ay maligtas. Na mga kapatid, yan po talaga ang sinabi ng Biblia. Hindi po tayo, kapatid, magkaroon ng kaligtasan kung hindi po ay layunin ng Diyos. Noon pa lang, tanda po natin mga kapatid, ay hindi lang tayo ng Panginoon upang maligtas. So yun po mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Kaya yan din ay pinatunayan po natin ito po sa 2 Thessalonians in chapter 2 in verse 13, na noon pa lang ay hinirang na tayo ng Diyos upang maligtas mga kapatid. Yun po ang sinabi ng Biblia. At sana po na magkaisa tayo ng pag-asa na ito mga kapatid, dahil po napakahalaga talaga. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon, at nararapat lang kaming magpasalamat. Dahil noong una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. So ang Espiritu mga kapatid nagpabanal, ito po yung salita ng Diyos. Kung wala po yung salita ng Diyos, so mga kapatid, hindi tayo magkaroon ng pananampalataya. Kaya dahil po sa salita ng Diyos ay nagkaroon tayo ng pananampalataya. At yan mga kapatid, ay yan ang ating inaasahan. Hallelujah. Dahil po na alam po ng Panginoon na kung wala tayong mapakinggan, hindi po tayo magkaroon pa ng palataya. At yun po yung sinabi mga kapatid ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 17 mga kapatid. Nasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo, at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. So yan mga kapatid, so ito po pangaral po natin mga kapatid, ay kailangan natin malaman na hindi po tayo nangaral upang na magmalaki tayo o mataas man tayo sa ating sarili. So pinangaral natin mga kapatid ito dahil po na ito'y katungkulan po natin ayon po sa sinabi sa Pablo sa chapter 9:16 dito po sa verse Corinthian. Pakinggan natin mga kapatid ang sabi ng Apostol Pablo. Hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. So yan mga kapatid, no, iba talaga ang pastor at sa mga nanampalataya na hanggang po sa pagkikinig at paggawa. Pero kami mga pastor, kapatid, nagbasa po kami ng Biblia at inunawa po namin at ipinapaunawa po namin. So kung hindi namin gagawin ito, sumpain kami ng Panginoon. So nakakaawa kasi ang mga pastor na hindi ginawa o mga kapatid, hindi ginaganap ang katungkulan. So kaya kami mga pastor, hindi namin mapigilan ang aming pangaraman ng balita at naparating sa buong salimutan, sapagkat yun po ang purpose na ginawa tayong pastor ng Panginoon, para po na mga kapatid ay mapalaganap natin ang mensahe ng Diyos. Ayon po sa Ephesians kapatid in chapter 4 verse 11, na nang umakyat sa langit, nag-iwan siya ng mga karunungan ng tao mga kapatid. Ganito po ang sinabi sa Ephesians in chapter 4:11. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. So yan po, dahil pastor tayo, ayun, kailangan natin gagawin ito dahil katungkulan po natin ito.
So hindi po tayo nagawa dito upang na magmamataas tayo at manira tayo sa ating kapamanampalataya, kasi po ito po yung katungkulan lang po ng Panginoon na bigay sa akin. Kaya habang na may hininga ako, loobin ng Diyos, so gawin ko po ito. Ito po yung aking katungkulan. Kasi sumpahin ako pag hindi ko pangaraman ng balita, sabi ng San Pablo, kawawa ako. So kaya mga kapatid, pasensya lang po na minsan po ay mayroon tayong napakinggan na salita ng Diyos talaga na masakit po sa ating pandinig, at minsan po ay nagkaroon tayo ng quote, no, sa mga pastor o mga nagtuturo dahil tayo natamaan. Pero huwag sana mga kapatid, kasi ganyan po ang sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos parang sabi natin espada kung dalawang patalim na espada. Pakinggan natin sa 4:12 dito po mga kapatid sa Hebreo. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilaang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu. At yan mga kapatid, ha? Tumatagos ito hanggang sa kaluluwa at espiritu ang salita ng Diyos. Kaya masakit talaga ang salita ng Diyos kapag tayo po ang natamaan. Pero tandaan po natin, ito'y parusa lang, kasi ang parusa talaga ay masakit. Now, kahit na kung sabihin natin masakit man sa pandinig natin, tanda po natin dahil matay ng Diyos at tinutukoy ng mga anak ng Diyos, dapat lang tayo parusahan. Kaya sinasabi sa chapter 12 in verse 7, mga kapatid, dito po sa Hebreo, pakinggan natin. Isin niyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo, dahil itinuturing niya kayong mga anak. So mga kapatid, bakit tayo nagkaroon ng sabihin natin pananampalataya? Dahil po na nais ang Panginoon talaga na maging anak tayo ng Diyos. Ngayon dahil anak tayo ng Diyos, ay tinuturuan lang po tayo at pinarusahan po tayo bilang disiplina. So ganun po tayo mga magulang sa lupa. Kapag anak po natin ay naging Israel at hindi sumunod na ating layunin ayon po sa kalooban ng Diyos, ay pinapalo po natin. So dito sa lupa. Pero ang Diyos na may pupuntahan po tayo ba na walang hanggang, pinapalo din tayo para hindi tayo parusahan at kasama ng sanlibutan. So ganoon po ang ating kalagayan. So kaya wag natin mamaliitin mga kapatid ang pagdisiplina ng Diyos, sapagkat sinabi sa sulat po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:32, ang sabi na banal na aklat na tayo po ay pinarusahan bilang disiplina para hindi tayo tulad kasama ng sanlibutan. Tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng mga tao sa mundo. O diba? So ganyan po. Dahil na tinuturing tayo mga anak ng Diyos, hindi pwede na pabayaan lang po tayo ng Diyos. Kasi ang mga anak talaga, dinisiplina po ng mga magulang. Dito sa lupa, ano pa kaya ang ating Panginoon Diyos na nasa langit, na talagang kaligtasan po ang nais ng Panginoon na makamtan po natin. Napakinggan natin mga kapatid dito po sa Hebreo 12 in verse 8 up to 9. Mga kapatid, ito sinabi ng Biblia. Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. So, kung hindi po tayo disiplinahin ng Diyos, hindi po tayo tunay na anak ng Diyos. Anak tayo sa labas, sa dyablo. So kaya, bakit na disiplina po tayo? Sapagkat ang pagturing ng Diyos sa atin, mga anak tayo ng Diyos. So minsan kasi ang mga anak din, hindi talaga sang-ayon po na ugali ng mga magulang, kasi ang palo talaga ay masakit. So ang sabi ni Apostol Pablo dito po sa 1 Corinthians 11:32, na kung pinarusahan man tayo bilang pagdisiplina ng Diyos para hindi po tayo parusahan kasama ng mga tao sa mundo. Kasi ang sanlibutan talaga masusunog po ito ng apoy, pati ang mga tao na masama sa kanyang pagparito. So ito mga kapatid ang dapat natin malaman, at sana po huwag natin baliwalain ito bilang pagdisiplina po sa atin ng Diyos, sapagkat mahal tayo ng Diyos bilang mga anak. Kasi kung hindi po tayo disiplinahin, hindi tayo tunay na anak. Anak tayo sa labas. So dapat pala ikagalak natin itong kahirapan, pagtitiis na ating naranasan. Ito po pala ang nagpapatunay mga anak tayo ng Diyos, sapagkat itong paghihirap natin, pagtitiis natin bilang pagdisiplina. So bakit nagkaroon ng disiplina? Pasaway kasi tayo. Kaya na po nagkaroon tayo ng salita ng Diyos, pero ating pamuhay salungat pa rin sa paningin ng Diyos. Kaya dapat lang tayo disiplinahin sapagkat mahal tayo ng Diyos. Now sa verse 9,
Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo. At sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Amen. So kung sa ating magulang sa lupa, kung anong turo, sinusunod po natin sapagkat takot tayo sa palo, takot tayo sa sakit, ano pa kaya na sa langit na ating Ama, mas lalo po tayo magpasakop sa disiplina ng Diyos Ama sapagkat para po tayo sa kanyang kaharian. Hindi po tayo tagalupa, tagalangit po tayo, mga kapatid. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos, mga kapatid, sa 3:20, na tayo po ay tagalangit, hindi po tayo tagalupa. Kaya dahil tagalangit po tayo, dapat tayo disiplinahin para po tayo sa langit. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. So para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At dahil po langit ating tunay bayan, hindi po tayo pabayaan ng Diyos na maiwan tayo sa lupa, na ito po giginawin ng apoy at paruksahan ang mga taong masama. So yun po ang plano ng Diyos, na dahil po tagalangit po tayo, ito po sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 3:20. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. So, naghihintay tayo, no? Sapagkat lahat po ng mga mamatay, mga kapatid, na sabihin natin, mga kay Kristo, ay mabubuhay tayo muli. Yan po sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 4:15 hanggang po sa 17. Pakinggan natin, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhay. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Amen. So yan, mga kapatid, no? Napakaganda po ng salita ng Diyos. Buhay ang pag-asa natin. Kahit na kung nakatulog tayo sa labok, pero babangon tayo. Kapag mamaya ng matuwid, babangonin tayo sa pagparito niya. 5:28-29 dito po sa John. Pakinggan natin, mga kapatid. Ito yung sinabi ng Panginoon habang kasama ng apostol. Huwag kayong magtaka tungkol dito, dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita, at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Ayan, no? Kaya huwag tayo magawa ng masama, sapagkat babangon nga tayo pero parusa. Pero gumawa tayo ng matuwid, babangon tayo papunta ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag hayaan, mga kapatid, na babangon tayo kaparusahan ating pupuntahan, sapagkat wala na po tayong magawa kapag dumating na po ang araw ng hatol, sapagkat babangon nga tayo papunta ng kapahamakan. Pero may babangon naman papunta ng buhay na walang hanggan. Kasi yan talaga ang turo ng Panginoon, na lahat mapatay ay makarinig ang aking tinig. Pero mga kapatid, marami pang buhay ngayon pero patay na sa Panginoon Diyos. At kung napakinggan natin yun, kahit patay na po tayo sa pamumuhay, pero mabuhay tayo sa kanyang pagparito. Kasi pag napakinggan natin sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay talagang nagbagong buhay po tayo, no? Binago po natin direksyon ng buhay natin. At yan, mga kapatid, ay alam po natin na itong ating ginagawa, anak po natin, ay nagdudulot ito ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag napakinggan na po natin ang aral ng Diyos, ay talagang nagbago na po tayo at naging Christian po tayo, at nagpapatuloy tayo sa paglingkod, sapagkat nabuhay na po pag-asa natin kahit patay pa tayo nung una. Pakinggan natin sa Episodos 1, mga kapatid. Ito yung sinabi ng Biblia. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. So, mga kapatid, itong mga tao na may ng mga kasalanan
ay dinaya po ni Satanas, pinagharian po ang kanilang puso. Hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So ang sabi ng Panginoon sa 5:28 na darating ang panahon at ngayon na nga na ang mga patay makarinig na aking tinig. At ang iba'y mabubuhay, babangon sa libingan, papunta sa buhay na walanggang, at ang masama papunta sa kapahamakan. Now, ibig sabihin, hindi po na itong salita ng Diyos para lang sa panahon na po na pagbalik niya ito. Ito po ang may mga buhay pa ngayon puro patay sa paningin ng Diyos. Ito din ang makarinig ng salita ng Diyos na maging mabuhay na po tayo at mahiwalay na po tayo sa pumuhay po ng makasalanan. Sapagkat nang noon na makasalanan tayo, patay tayo sa paningin ng Diyos. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. So, tayo po na sumuhay ng aral ng Diyos, kahit nakinig tayo araw-araw, at naging makasalanan po tayo, patay tayo sa paningin ng Diyos. At yan ang sinabi niya, hindi po na tinutukoy lang dyan ang muling pagkabuhay. Pati ngayon mga buhay pa tayo, dapat ay tumaliko na tayo sa ating kasalanan upang mabuhay tayo muli sa kanyang pagparito. So yung ibig sabihin mga kapatid na tinutukoy dyan, hindi po lang mga patayan, pati ang mga buhay pa, patay na sa paningin ng Diyos, na palikuran na po natin ang ating masamang pamuhay at masamang paugali, dahil darating ang panahon talaga na ang Panginoon magbigay ng gantimpala. Verse 3, pakinggan natin si verse 3. Noon una, dati ganun tayo, mga makasalanan at suwail sa Panginoon. Dati namuhay din tayong katulad nila. So maliwanag pa si Pablo, Ephesians in chapter 2:3, dati ganun tayo, namuhay din tayo katulad nila. Pero ngayon, pakinggan natin. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman, at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. So dapat kasama tayo. Pero bakit binago tayo ng Diyos? Dahil po ayaw ng Diyos talaga na mapunta po tayo sa impyerno, na ito'y para si Diablo at sa kanyang mga kampon. Pero bakit naging kampon po ng Diablo ang tao? Sapagkat pinagharian po ang puso nila ayon sa verse 2 sa chapter 2 dito sa Efeso. Muhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kaya hindi po natin masisi ang mga tao. Bakit? Kahit araw-araw tayo makapag-post ng video, live, pero salamat po sa isa-dalawa na nakapag-like at nakapag-subaybay po sa Word of God. Dahil po ang Diablo talaga, yun ang trabaho na pangharian po ang puso ng tao para hindi ka makinig ng salita ng Diyos at hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. So wala tayong masisi, kapatid man, kamag-anak, asawa, anak, no? Na minsan talaga ay tayo na naglingkod sa Panginoon, ang ating mga anak, ating kapatid, ating asawa, kamag-anak ay hindi po sang-ayon sa ating bumuhay dahil po ang puso nila pinagharian ni Satanas. So wag naman natin hayaan mga kapatid na pagharian ni Satanas. Tanggapin natin ang salita ng Diyos para po mabago po ang direksyon ng buhay natin. So magsisi na po tayo at hatakin ang ating puso, wag ating damit. So kailan tayo magsisi? Kung tayo po ay mga kapatid magsisi na at magpabautismo, kasi ang bautismo yan po ang nagpapatibay sa totoo nating mga kapatid pagtanggap ng kaligtasan. Tanda po natin yan mga kapatid. Hindi po tayo mga kapatid pabayaan ng Diyos. Now, kasi ang pagpabautismo, ito ang sabihin natin isang pagpapatibay. Kung nangako tayo sa Panginoon, natalikuran na po natin mga kapatid ang pamumuhay po na makasalibutan. Pakinggan natin sa 3:21 dito po sa 1 Peter. Pakinggan natin mga kapatid sa 1 Peter dito po sa 3:21 sa 1 Peter. Ito po sinabi ng Biblia mga kapatid. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. So ang pagpabautismo pala, ang pagsisi pala, pagpabautismo, isa po itong nagpapatibay mga kapatid na tayo po ay nangako, natalikuran na po natin ang tubig, ang larawan ng bautismo.
Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Amen. Ngayon, nangako na ba tayo? Nagbabautismo na ba tayo? Mga kapatid, at nangako na tayo kasi ang bautismo bilang pangako yan na hindi po tayo gagawa ng kasamaan. Pero bakit maraming bautismado ngayon? Gumawa pa rin kasamaan. Kasi ang puso nila pinagharian ng Diablo. Kasi hindi sinabi dahil bautismado ka na, iwanan ka na ng Diablo. Mas tayo po ang bamakmakin ng Diablo ng mga manampalataya at mga bautismado sa pangalan ni Jesus. Kaya kapatid, no? So maraming bautismado ngayon na makasilimutan pa rin ang pamumuhay. So hindi pwede mga kapatid kasi ang bautismo pala na ating ginagawa, pagtanggap sa kapatawaran ng ating kasalanan at nangako po tayo bilang pangako pala ang bautismo. So kaya huwag natin sayangin at huwag natin baliwalayan ang bautismo na tinanggap natin sa pangalan po ng ating Panginoon kasi ito po nagpapatawad ng ating kasalanan at pinagkalooban ng Espiritu Santo mga kapatid para po naturuan tayo palagi ng Panginoon kasi ang Espiritu tagatulong mga kapatid ng Espiritu. Sabi naman ng aklat ng Espiritu Santo tagatulong po ito. Ayon po sa dyan kapatid in chapter 15 verse 26 na itong Espiritu Santo ang tagatulong natin. Kaya habang nasa Espiritu Santo ay maiwasan po natin ang pamuhay po na suwail sa paningin ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos nagtuturo po ng katotohanan. John 15:26 ito yung sinabi ng Panginoon Kristo. Katapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong niyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Kaya mga kapatid, kaya nakilala po natin ang Panginoon Kristo, siya ang Diyos Ama, si anak ng Diyos at maging tao sa liputan dahil po sa Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya hindi po tayo maging salungat at iba po sa mga apostol kasi isang Espiritu lang po mga kapatid ang binigay sa atin para po magtuturo tayo ng walang kaibahan sa mga apostol. Now, ang Biblia nagpapatunay na ang bautismo ito pala ang isang pangako natin. Ang pagtanggap ng bautismo pagsisi, ang pagsisi kasi yung pagtalikod. Nangako pala tayo. Akala siguro natin bautismo na baliwalaan lang po natin tayo mga bautismado sa pangalan ni Jesus ay para po hindi po natin pinahalagaan po ito. Ito pala ay nangako po tayo sa Panginoon na tumalikod na po tayo, no? Tumalikod na po tayo sa hindi po nakakabuti sa paningin ng ating Panginoon, no? Di ba? Yun po sinabi ni Apostol Pedro in Peter chapter 1 in 1 Peter chapter 1 in verse 21. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. So ito pala mga kapatid, pero maraming mga bautismado ngayon na sabihin natin parang hindi pa rin alam kung ano ang totoong pamuhay mga bautismado kung Kristiyano hanggang sa panahon na ito. So mag-ingat po tayo. Hindi man tayo sakdal, magkamali man tayo, pero ibang pagkamali, ibang pagkasala. Kasi pagkamali, hindi mo sinasadya, ang pagkasala, alam mo na dapat hindi gawin yun. Pero ang pagkamali, example lang natin, nagkamali po ating mga panalita, po nakakayaya sa paningin ng Diyos sa ating kapwa, kaya masakit pakinggan. Pero kaagad natin tinanggap yun, nating kamalian. Pero ang pagkasala, ginawa mo ito kahit hindi dapat gawin bilang isang Kristiyano. So yun ang pagkasala. Pero kahit na po nagkasala tayo, mga kapatid, pero ang Panginoon din, siya po ang namamagitan po sa atin, sa Diyos Ama, ang ating Panginoon Kristo, upang na hindi tayo hatulan ng tuluyan ng parusa ng walang katapusan. Kundi, mayroon pagdisiplina sa atin. Kasi alam natin na itong ating kalagayan ngayon, na mayroon mga naranasan natin kapigatian kung iba't ibang mga pagsubok, kung sakit man, ito po nagkaramdaman na ito po ay nagpapahina sa atin at minsan po kini-question po natin ating pagka-Kristiyano
At yan po mga kapatid ang dahilan na minsan po talaga ay nagdalawang isip na po tayo at ang ating pumuhay na bilang Christian ay hindi po nakita na po ng Panginoon dahil po na kahit na po ang Iglesia ng Diyos sa Sardis, ganoon mga kapatid, ay unti-unti na po na namamatay na po panampalataya nila na habang tumatagal ang panahon. Pero na hindi pa sila talaga ay sabihin natin salungat sa Panginoon, tuloy nilang paggawa ng salita ng Diyos, ay alam ng Diyos ang ginawa po nila. Pero nagdaan ang mga panahon, unti-unti po namatay ang panampalataya ng Iglesia ng Sardis, Iglesia ng Diyos, dahil po na marami na sila napakinggan, hindi na po ginagawa. Now mga kapatid, ang sabi ng apostolon sa 1 John chapter 2 verse 1, Nat, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may nagkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo ang matuwid. So kung magkasala man tayo, mayroon na tayong tagapamagitan sa Ama. Siya si Jesucristo ang matuwid. Pero huwag natin sadya ng kasalanan. Baka sabihin ng amin na napamagitan, hindi po. Alam ng Diyos na itong ating pamuhay ay kailangan tayo parusahan at tayo po disiplinahin kasi pulos na lang, no? Ang ating pamuhay talaga ay kaswailan. Kahit Christian po tayo pa sa manampalataya, minsan po talaga hindi po nakita ng Diyos. Ang Sardis talaga ay unti-unti po namatay sa paningin ng Diyos dahil po na marami sila napakinggan at hindi po nila ginagawa. Ang sinabi ito mga kapatid ng Biblia na sa chapter 3 verse 2 up to 3 dito po sa pahayag. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. So pananampalataya pala natin ang unti-unting namatay sa paningin ng Diyos kasi mayroon tayong pag-claim na Christian pero dahil po sa mga pagsubok, kapighatian, na ayaw natin na daranasin natin ang kapighatian pagsubok, kaya parang kinukistyon na po natin ang paglingkod sa Panginoon at yun ang dahilan na palayo tayo sa Panginoon kahit ang napakinggan po natin, hindi po natin nagagawa dahil po unti-unti namatay na po ating pananampalataya. Dito sa verse 2 up to 3. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. So, ang Iglesia ng Sardis, Iglesia ng Diyos po ito. Pero, unti-unti namatay sapagkat hindi ganap ang kanilang pamuhay bilang Kristiyano, bilang Iglesia ng Diyos kung manampalataya. Kasi Iglesia ng Diyos manampalataya po ito. Kapatid, ayon po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Kahapon po yung po ang verse natin na Iglesia ng Diyos talaga ito at tayo manampalataya. Now, dito po, unti-unti namatay ang panampalataya ng Iglesia ng Diyos sa Sardis, ito manampalataya. Bakit kaya? Anong dahilan? Kasi hindi sakdal at hindi ganap ang gawa nila sa paningin ng kanyang Diyos, ating Diyos Ama. Sabi na po ng Kristo. Verse 3. Iaalalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon. So, ibig sabihin, ang Iglesia ng Diyos manampalataya sa Sardis, na Iglesia ng Diyos, mayroon na po silang napakinggan na hindi po na ginagawa. So, sa ating kalagayan, disim din sa ating kalagayan, marami mga Christian ngayon, napalayo na po sa pagsamba, paano pa natin magawa ang kalooban ng Diyos? Hindi natin sasamba kasi sa simbahan, binabasa po ang Biblia para po sa mga anak ng Diyos. Kung dati po na sumasamba tayo, ay unti-unti tayo nanghihina at nawala pa ng palataya, gaano pa kaya kung wala tayong mapakinggan? So, yun talaga ang sistema na Iglesia ng Sardis, kung manampalataya ng Diyos sa Sardis, sa lugar ng Sardis, ay ito mga kapatid, kahit buhay pa sila, puro patay sa paningin ng Diyos. Verse 1, pakinggan natin. Sulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Sino po itong anghel nagbabantay sa Sardis? Tayo po ito, pari, pastor, tagapagturo. Tayo nagbabantay po sa ating mga membro kung ano ang kanilang pamuhay. So ito po, tinatawag na anghel na nagbabantay sa Iglesia ng Sardis. Isulat mo ito sa anghel na nagbabantay sa Iglesia ng Sardis. Tayo po ito mga tagapagturo na pinagkalooban ng Diyos na pagkataon na maging karapat-dapat tayo na maging tagapagturo. Pero kahit tinignan po nila ng mga tao doon sa Sardis na parang buhay pero patay, parang patay sa paningin ng Diyos. Tuloy. Alam ko ang mga ginagawa ninyo.
Alam po ng Panginoon ginagawa natin, wala pong nakatago. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalataya nyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. So, di ba? Akala nila, pastor ito, Christian ito. Pero hanggang lang po sa makita nila. Pero ang totoo, kitang-kita ng Diyos ang pamuhay nating pagka-Christian, pagka-pastor, pari, tagapagturo, may panampalataya na hindi na po natin nagawa ang mga salita ng Diyos natin napakinggan dahil unti-unti na pong namatay ating pananampalataya. Diba? Sinasabi dito sa verse 2. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. Bakit hindi ganap? Na Christian sila, Iglesia ng Diyos, manampalataya sa Sardis po, doon sa lugar ng Sardis. Pero bakit po? Na hindi po, mga kapatid, naging ganap ang gawa nila sa paningin ng Diyos dahil sa verse 3, Iaalalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. So, alalahanin ang mga aral tinatanggap ninyo, sundin na ninyo ang mga iyon. So, meaning to say, mananampalataya sila tulad natin. Mananampalataya po tayo. Pero, minsan kasi, sa ating pagkapananampalataya, marami tayong napakinggan kay pastor, kay father, kay brother, sister, na minsan po, kinakalimutan na po natin. Hindi nagawa. So, yung pong dahilan, sa mata ng tao, Christian tayo. Sa mata ng tao, pastor tayo. Sa mata ng tao, pari tayo. Sa mata ng tao, tagapagturo tayo sa salita ng Diyos. Pero, hanggang labos sa makita sa labas, pero sa Diyos, unti-unti namatay na po tayo. Dahil po sa ang ating panampalataya ay hindi na po nakita ng Diyos na ganap. Dahil maraming napakinggan, ayon sa verse 3, Iaalalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon. So meaning to say, kahit linggo nagsimba, kahit araw-araw nakinig, pero hindi ginagawa. So, pero may panampalataya po sila. So yun po ang patay ng panampalataya, na nakikinig lang po na walang gawa. Tama si Santiago sa 2:14, ano ang pakinabang ng isang tao nagsasabing may panampalataya, ngunit walang gawa? Maliligtas ba siya sa ganun ng panampalataya? Tama ang Sardis na pinagsabihan ng Panginoon na unti-unting namatay dahil maraming napakinggan na hindi ginagawa. Tama din ang sinabi ni Apostol Santiago sa 2:14, ano, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao? Kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Ganyan ang Sardis, mga kapatid. At ganyan din tayo. Inaangkin natin may panampalataya, pero ang ating pamuhay naman, malayo naman sa mga totoo may panampalataya. Kasi ang panampalataya mismo ang gumagawa. Kaya kung may panampalataya tayo, yun mismo ang gumagawa. Kaya kung sabihin natin na may panampalataya, walang gawa, hindi totoo may panampalataya po tayo. Kasi ang sinabi sa Pablo, na mismo ang panampalataya po ang gumagawa po, mga kapatid. Hindi po tayo ang gumagawa, ang pananampalataya. Kaya ang basihan na tunay pananampalataya ay gumagawa. Pakinggan na lang natin ito sa 1 Thessalonians in chapter 1 verse 3. Ito sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. So ang mabuting gawa, bunga ng pananampalataya. Yan po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. Ang mabuting gawa, bunga ng pananampalataya. Kaya kung sabihin natin may pananampalataya tayo, walang gawa, sinungaling po tayo. So kasi hindi po totoo may pananampalataya sapagkat hindi natin ginagawa ang napakinggan natin. Kaya ang Sardis, kahit iglesia sila ng Diyos, sabi na manampalataya sila sa Panginoon, pero hindi ilang ginagawa ang napakinggan. Kaya walang kabulang pananampalataya. Sabi ni Santiago sa 2:26 sa Santiago, kung ang isang katawan na hiwalay ang espiritu, patay ang katawan, ganun ang panampalataya, walang gawa, patay ang panampalataya na yan. Kaya wag naman, mga kapatid. Kasi ang bunga ng panampalataya, mga kapatid, ito po ang gawa natin, bunga ng panampalataya. Kaya ayaw ng Panginoon talaga na inaangkin natin na tayo panampalataya, walang gawa. So pinaparating ng Panginoon itong mensahe niya para sa atin ngayon. Para po kahit paano,
marami tayong matutunan kasi ang ating key verse sa 2 Thessalonians, mga kapatid, in chapter 2 verse 13, na noon pa lang una ay hinirang kung pinili na tayo ng Diyos. Pakinggan na natin ulit ating key verse. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon, at nararapat lang kaming magpasalamat. Dahil noong una pa man, ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalatayan nyo sa katotohanan. So ang Espiritu Santo nagpapabanal itong salita ng Diyos. Kasi kung wala kang mapakinggan, hindi ka maring banal. Sapagat ang kabanalan natin, dinadaan po yan sa tubig, sa bautismo, para iharap tayo sa Diyos na banal, walang kapintasan. Ito po sinabi ng Pablo dito din sa sulat po sa Ephesians in chapter 5 verse 25 to 27. Pakinggan natin saan tayo naging banal, mga kapatid. Sa chapter 5 in 25-27. Ito po sinabi ni Apostol Pablo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. So, iglesia, tayo po naman ng palataya. So, nagkaroon tayo pa ng palataya dahil po sa salita ng Diyos natin na pakinggan. At linisin tayo mo ng palataya, linisin tayo ng tubig sa bautismo. Kaya ang sinabi ng Pedro na ang pagbubautismo natin, hindi ito panglugon ng buling sa katawan, no? Pangpaalis ng buling sa katawan, kung mga dumi sa katawan, kung hindi po, isang palatandaan ito, nangako na po tayo sa Diyos na hindi po tayo gagawa ulit na mga kasuklam-suklam kung hindi nakakabuti sa paningin ng Diyos. Pero kaya lang ngayon, na minsan ng bautismado, ay ganun pa rin na pumuhay sa libutan. Walang pagkakaiba. Para ang bautismo, binabaliw lang po at walang kabuluhan po ang bautismo. Tinanggap ng Christian sila, bautismado, pero wala pala sila, hindi na alam nila. Yung bautismo pala, pangako sa pagtalikod. Kaya tama si Apostol Pedro, repent everyone of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. So kapatawaran talaga itong pagsisi natin at pagpabautismo. Itong pagsisi, nangako pala tayo sa Panginoon na hindi mo tayo gagawa ulit na mga masama na pamumuhay. So ganyan po ang mensahe ng Diyos. So huwag natin hayaan na ang tayong Christian may panampalataya pero wala naman tayong ginagawa. So ang iglesia ng Diyos na kanyang katawan upang iharap, no, maging banal. Upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. So tama si Aponis Cristo kay Nicodemo, maliban ang tao ipanganak muli sa tubig sa Espiritu, hindi siya makapasok sa langit. So ito nagpapabanal sa atin sa paglinis sa tubig sa bautismo at ng salita ng Diyos. Tama, kasi ang salita Espiritu ayon po sa John 6:63, ang salita kung ito ang siyang Espiritu at buhay. Kaya ang salita ng Diyos Espiritu, ipinanak tayo sa Espiritu sa salita at nagpabautismo tayo para maging karapat-dapat tayo walang kapintasan. 27. Nawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Mga kapatid, so dahil nirang tayo, so ngayon tinawag na tayo, kapatid, para po na maging banal tayo, na tayo mga manampalataya ng iglesia ng Diyos, iharap sa Diyos Ama, walang dungis, walang kapintasan, walang bahid man sa paningin ng Diyos. Sa pagitan ng bautismo sa tubig at ng Espiritu ng Diyos. Ito po yung salita na ating tinatanggap. At sanampalataya na po natin at naging Christian po tayo, pinapatawad natin sa mga kasalanan dahil po sa ating pagtanggap ng bautismo sa pangalan po na atin, Panginoon Kristo. So kahit anong reliyon natin, hindi po sinabi ng ibang reliyon mo na wala kang kaligtasan. At hindi ko masabi din na kami mga apostolic believers for Christ, kami lang ang maligtas. Hindi po apostolic believers for Christ ang niligtas sa amin. Ang kaligtasan at inasahan galing po ito sa aral ng Diyos. Kaya ingatan lang po natin ating pamuhay sapagkat iharap tayong banal, walang kapintasan, walang anumang bahid o dungis dahil po sa bautismo na ating pagtalikod sa ating kasalanan at bilang pangako na hindi po tayo gagawa pa ulit ng ating ginawa ngayon. Mga kapatid, na minsan naging salungat din tayo, pangako na po yun ng bautismo na tayo kasi nangako na po tayo. Iwasan na po ang pamumuhay ng makasalimutan
mamuhay tayong marangal. Mga kapatid, habang naghintay tayo sa ating Panginoong Kristo, tayo po ay umaasa ng biyaya. Dapat ganito na po ang pamahay natin ayon po sa chapter 2, 11-12 dito po sa Tito. Pakinggan natin biyaya nagbigay sa atin ng kaligtasan. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ayan po ang umaasa po ng biyaya. Hindi po naman sa biyaya hanggang sa pag-asa lang po. Pero, ang totoo, marami pa tayong dapat malaman kasi ang biyaya pala nagtuturo sa pagtalikod sa makamundong pagnanasa. Pagtalikod, ang sinabi naman ng aklat, makamundong pagnanasa, kaya mamuhay na tayo sa mundong ito na maayos, matuwid at makadiyos. Ito ang naghintay ng biyaya. Kaya kung naghintay ng biyaya, alam natin kung sino naghintay ng biyaya na dapat pala talikuran na ang makamundong pagnanasa, mamuhay tayo sa mundong ito na maayos, matuwid, makadiyos. Sa 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Sa mga kapatid, ang mensahe ng Diyos, sana po nagkatulong po ito sa atin. Sana po, kahit ganito na paraan, mayroong mga video tayo. So huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo sa ating YouTube channel. Don't forget, post notification bell for update every day, new videos or live streaming to sharing the Word of God about the eternal life. So I hope, my brother and sister, maybe you need the salvation in the day of Jesus Christ. Don't forget, repent and receive the salvation by the baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. If you need the salvation, don't forget, repent and to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. The Holy Ghost is your receive for the remembrance what is the promise of God anytime. Don't forget, my brother and sister, like and share, subscribe, and push the notification bell for update every day. I have video every day. I will do it in a verse or chapter. Then this is the Word of God, how to receive the eternal life. No, I'm the Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. President to us, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.